Parang awa mo na, Teresa. Huwag mo kaming iwan ng mga anak mo. Hindi ko alam kung paano ko sila palalakihin. Maliliit pa sila at kailangan nila ng isang ina. Kung may pagkakamali man ako ay itatama ko. Basta wag mo lang kaming iwan. Pilit na pinipigil ni Rudy ang asawa sa pagbabalot nito ng mga gamit. Nakapagdesisyon na ako, Rudy. Sasapa na ako kay June. Nagsasawa na ako sa buhay na kaya mong ibigay. Hindi ito ang pinangako mo sa akin. Kailangan kong iwan ang mga bata dahil alam kong mas kaya mo silang alagaan at mahalin. Hindi ko na kaya pang maging ina sa kanila. Sambit naman ni Teresa na patuloy sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit. Ngunit buo na ang isip ni Teresa na iwan ang 3 maliliit niyang mga anak at ang kanyang asawa upang sumama sa kanyang kalaguyo. Wala nang nagawa pa si Rudy kung hindi yakapin ang mga anak na nakikita ang kanilang pagtatalo. At tuluyan na ngang umalis ng bahay ang ginang. Tay, ayaw na po ba sa amin ni nanay? Hindi na po ba siya babalik pa? Tanong ng panganay na si Dali habang patuloy ang pagluha. Naguguluhan lang sa ngayon ang nanay ninyo. Huwag kayong mag-alala sapagkat naniniwala ako na babalik din siya isang araw. Pilit na ipinaunawa ni Rudy sa kanyang mga anak ang sitwasyon. Sa pagdaan ng mga araw ay binuhay ni Rudy ang kanyang mga anak sa pagkukupra. Ngunit dahil sa lumalaking pangangailangan ng kanyang mga anak ay hindi na sapat pa ang kanyang kinikita. Kaya naisipan niyang umikstra sa kung ano-anong trabahong darating sa kanya. Sa sobrang hirap ng buhay ng mag-ama ay dumarating ang mga araw na halos nawala na silang makain. Pinagkakasya na lamang nila ang isang gatang na bigas upang kahit paano'y may pagsaluhan ng magkakapatid. Kulang na nga lamang ay mamalimos ang mga ito sa lansangan. Sa kabila nito'y hindi pa rin naghihilom ang sakit na naranasan ni Rudy mula sa pag-iiwan ng kanyang asawa. Lalong masakit para sa kanya ang sa tuwing nakikita niya ang kanyang mga anak na nahihirapan sapagkat wala silang matawag na ina. Hindi ko na ata kaya ang lahat ng ito, pare. Hindi ko na alam kung paano hahatiin ang katawan ko sa pagtatrabaho at sa pag-aalaga ng mga anak ko. Sa susunod na taon, tay, kailangan nang pumasok ni Dali sa eskwela. Ayoko naman siyang lumaking mangmang katulad ko. Ngunit paano kaya magiging posible sa isang kagaya ko ang magtaguyod ng 3 anak? Naawa na ako sa mga anak ko. Sambit ni Rudy sa kanyang kapitbahay at kaibigang si Meroy. Ibaon mo na kasi sa nakaraan mo si Teresa. Tanggapin mo nang hindi na siya babalik pa kahit kailan. Alam ko na mahirap ang maging mahirap, pero wala naman tayong magagawa kung hindi ipagpatuloy ang buhay. Tugo naman ng kaibigan. Ilang sandali pa'y humahango si Dali na papunta sa kanyang ama. Tay, si Bunso po. Tumitirik ang mga mata sa sobrang taas ng lagnat. Sambit ng bata. Labis ang takot na naramdaman ni Rudy. Agad siyang umuwi upang isugod ang kanyang anak sa pinakamalapit na publikong hospital. Doon ay lalo nilang naranasan ang hirap ng buhay. Sa dami ng inaasikasong pasyente ng mga doktor ay nagpakaawa na ang Ginoo upang unahin sila. Sa puntong iyon ay pinanghihinaan na si Rudy ng loob. Habang nakikita niya ang mga doktor na ginagamot ang kanyang anak, ay bigla na lamang siyang napaatras at tila naging mabagal ang lahat.
Kinapa niya ang kanyang bulsa at tanging 20 pesos lamang ang kanyang nakita. Alam niyang walang maitutulong ito sa panahong iyon. Kaya agad siyang nangutang sa kanyang mga kapitbahay upang makabili ng mga pangangailangan ng anak sa ospital. Dahil sa pagkakasakit ng anak ay lalo siyang nagkanda baon-baon sa utang. Hindi pa doon natapos ang kalbaryo ng mag-ama. Ilang araw matapos ang lahat ng ito'y itinumba ng bagyo ang kubo na kanilang tinitirhan. Labis na awa ang kanyang nararamdaman sa tuwing nakikita niyang nahihirapan ang kanyang mga anak. Nang gabing iyon, habang natutulog sila, ay mataimtim na kinausap ni Rudy ang Panginoon. Diyos ko, hirap na po ako. Para na akong masisiraan ng bait. Hindi ko na rin alam kung paano pabubuhayin ang mga anak ko. Kung maaari ay kunin mo na ako sa aking pagtulog upang matapos na ang lahat ng problemang ito. Malas ang mga anak ko sapagkat ako ang kanilang naging ama. Bulong ni Rudy habang pinipigil ang hikbi ng kanyang pag-iyak. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, ay nagising siya sa isang panaginip. Naroon siya sa isang maliwanag na lugar. Isang sandali lamang ay may tinig na kumausap sa kanya. Malakas ang kanyang paniniwala na ito ang boses ng Panginoon. Bago ka pumasok sa pintuan ng langit, ay nais kong tingnan mo ang lahat na maiiwan mo sa lupa. Magbalik tanaw ka sa lahat ng nangyayari sa iyong buhay. Saad ng naturang tinig. Maya-maya ay isa-isang nagbalik kay Rudy ang mga mapapait na sinapit ng kanyang buhay mula noong bata pa lamang siya hanggang sa iwan siya ng kanyang asawa at lahat pa ng unos na dumating sa buhay ng mag-aama. Hindi maiwasan ni Rudy na masaktan. Ngunit pagkatapos nito'y ipinakita rin sa kanya ang mga sandaling sila ay nagtatawanan ng kanyang mga anak. Mga tagpong kahit nahihirapan sila sa buhay ay may mga ngiti pa rin sa kanilang mga labi dahil sila ay samat-samat nagmamahalan. Ramdam niya ang mga yakap ng kanyang mga anak habang siya ay magiling na kinukwentuhan ng mga ito. Hindi na napigilan pa ni Rudy na mapangiti at unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Hanggang sa bumukas na ang pintuan ng langit upang siya ay papasukin. Napalingon na lamang siya sa kanyang mga anak. Muli niyang ibinaling ang tingin sa pintuan ng langit. Ngunit sa puntong iyon ay nagsing na siya mula sa sandaling pagkakaidlip. Ayos ka lang ba, Tay? Tanong ni Dali na nagising din dahil sa pagbalikwas ng ama mula sa pagkakatulog. Tugon ni Rudy na tila nagugulumihanan. Nang maliwanagan siya, ay agad niyang niyakap ang kanyang mga anak. Patawarin niyo ako, mga anak. Patawarin niyo ang tatay. Dapat ay mas magiging matatag ako para sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Dahil simula ngayon ay magbabago na ako. Gagawin ko ang lahat upang buhayin kayo. Sambit ni Rudy sa kanyang mga anak. Sinimula ni Rudy na muling buuin ang kanilang kubo. Bukod din sa pagkukupra ay nagtanim ng iba pang halaman si Mang Rudy upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi tumigil si Mang Rudy na paaralin ang tatlo niyang mga anak hanggang sa tuluyan niyang napagtapos ng pag-aaral si Dali. Habang si Dali naman ay tinulungan din ng kanyang ama sa pagpapaaral sa dalawa pa niyang mga kapatid. Hindi naglaon ay nagsipagtapos din ang mga ito sa pag-aaral at pawang naging mga profesional. Mula noon ay naging mas mainam na ang buhay ng mag-aama. Hindi pa rin makapaniwala si Mang Rudy sa tuwing titingnan niya ang mga anak na pawang mga asensado na sa buhay. Maraming salamat po sa inyo, Tay. Ang lahat ng ito ay naging posible dahil hindi kayo bumitaw sa amin.
Kahit mahirap ay itinaguyod niyo kaming magkakapatid. Saad ni Dali sa ama. Walang dapat pasasalamatan kung hindi ang Panginoon. Maraming beses ko nang gustong bumitaw sa buhay ngunit nariyan siya at hindi niya tayo pinabayaan. Siya ang naging gabay ko at kayo naman ang naging kalakasan. Maraming salamat din sa inyo mga anak. Dahil nanatili kayo sa akin. Masayang sambit ni Mang Rodi. Sa puntong iyon ay hindi lubos maisip ni Mang Rodi na kakayanin nilang mag-ama na umunlad ang kanilang buhay. Napatingin na lamang ang Ginoo sa langit at buong pusong nagpapasalamat sa Panginoon para sa pag-asang ibinigay nito sa kanilang buhay. Kabayan, mahilig ka ba magbakasyon o mag-travel and tours? Ang Enelin Travel and Tours, pwede tayong mag-inquire. Mayroon tayong international and domestic flights. Inquire lang sa Gmail, enelinpubs86 and gmail.com and Facebook account Enelin B. Pabila and Facebook page Enelin's Travel and Tours. Ano pa ang iyong hinihintay? Inquire na!